Good evening! It's a Wednesday. Uy, naku, Miyerkules ngayon. Makakasama natin si Fatima Soriano for 2 weeks. Hindi kami nagpang-abot ni Timmy. At ngayon po ay Miyerkules. Siyempre, ang mga music natin ngayon ay mga awiting mag-i-inspire sa atin para gumawa ng mabuti. Para gumawa ng mabuti. Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banaag, ang inyong makakasama hanggang alas 11 ng gabi dahil tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at kasabay napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na rin po ang ating live stream sa ating mga kaibigan, itong episode natin ngayon para ho pakinabangan ng iba. At syempre mga kapatid, i-follow, like, share, and ilagay din na sa yellow basket ang ating social media accounts. Ito ho mga social media accounts natin, ang ating SOCMED at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM sa YouTube channel. Para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at magbahagi po ng inyong mga kwento ng buhay, mga kasaysayan ng buhay, mga problema na gusto nyong ibahagi po sa ating mga tagapakinig, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Yan ho ang mga linya ng ating telepono. At tuhog-tuhogin na ho natin at 38 minutes after 9. Pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito, August 7, araw ng Miyerkules. Bukas po ay kafiestahan ng aming patron. Ang patron ng mga Dominikano, si Saint Dominic de Guzman. Ay, magpa-face-to-face muna tayo. O nga pala, dahil Miyerkules nga pala ngayon, di ba? Oo. Atin munang alamin ang ating episode ngayong gabi para ho mapag-usapan natin ang gusto. At kung kayo po ay merong mensahe o merong kayong reaksyon sa kasaysayan na inyong mapapanood ngayon, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment po sa ating live stream o tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Ang inyong episode na mapapanood ngayon ay naging bahagi ng itinampok natin sa programang Face to Face sa TV5 na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replays sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Narito ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang kapag hindi maibigay ang gusto. Basag doon, basag dito. Sas, narito at panoorin natin. Nanay Percy, bakit inireklamo mo itong anak mo? Anong pangalan niya? Si Crisper ho. Si Pearl. Bakit? Anong problema ni Pearl? Bakit siya nagkakaganyan? Hindi ko ho alam. Minsan lang ho, nahataw ko siya. Parang nagtanim na ho siya ng sama ng loob sa Nahataw akin. niyo po ng ano? Tambuho. Ng Isang tampo? beses lang ho. Ilang taon na ba siya? 32 na ho siya ngayon. Ilang taon mo siyang nahataw? Siguro mga 10 taon. Seryoso, ang tagal na kinimkim At nun. nagkinimkim niya? Samantalang ako bali-bali yung hawakan ng walis tambo sa katawan ko. Di ko nagawang magtampo sa nanay ko. Ano ho ang nangyari sa anak ninyo at naging ganyan ka bastos sa inyo? Parang nagtanim siya ng sama ng loob sa akin ang hatawin ko. Sigurado po ba kayo, Nanay Percy, na nung hinataw nyo lang? Opo. O hindi nyo ba siya pinagmalupitan nung araw? Nakapag-aral ba itong si Pearl? Opo. Nag-high school ho siya. Ano sa tingin nyo ang problema niya? Bakit siya nagkakaganito?
Hindi ko po alam. Hindi nyo talaga ho alam? Ilan taon na po kayo, Nay? Ilan? 72. 72, batang-bata. Oo. Kapag hindi raw nakukuha ang gusto niya, nagbabasag siya sa loob ng bahay. Oho. Minsan minumura niya ako, pinalalayas. Sorry ha, Nanay Percy, kasi kung hindi nyo alam ang dahilan, dapat pinatingnan nyo na sa doktor. Baka meron siyang pinapsychiatrist nyo na ba? Ay wala ho akong pera para patingnan siya. Pero sa tingin nyo ba meron siyang something? Meron ho siyang, sa tingin nyo, Nanay? May pinagdadaanan ba? May anxiety? Meron ba siyang mental health issues? Hindi ko po alam. Ang alam ko, sumama loob niya nung hatawin ko siya. Ayun pa rin yun. Siya ang sinasabing konsumisyong anak. Pearl, totoo ba ito? Pasok! Pearl, diretsahang tanong, sakit ka nga daw ba ng ulo ng nanay mo? So Pearl, inaamin mo na sakit ng ulo ka ng nanay mo. Bakit Pearl? Bakit ka tinuturing na sakit ng ulo? Ano nangyayari? Dahil po sa hindi parehas na pagtrato sa amin ng magulang ko. Kasi po parang sa amin pong tatlong magkakapatid, ako po yung hindi nila napagbibigyan pag may gusto. Hindi po kagaya ng mga kapatid ko na konting hingi nila sa magulang ko na ibibigay agad nila. Pero pagdating po sa akin, wala na silang maibigay. Bunso ka ba? Opo. Anong mga katulad ng Pearl? Ano yung mga naibibigay sa mga kapatid mo na sa'yo ay hindi? Halimbawa pong may gusto silang gamit na nirequest sa magulang ko na ibibigay naman po agad ng magulang ko. Hindi po kagaya sa akin na pag humingi ako ng isang bagay sa kanila, parang pinag-iisipan pa po nila kung ibibigay ba nila o hindi. Hindi kagaya ng ate ko, ng kuya ko, konting hingi lang na ibibigay agad nila. Nakapag-asawa ka na ba? Opo. May anak ka na? 4 po. May anak kang 4. Asan ang asawa mo? Nagtatrabaho po. Okay. Pero nakatira ba kayo sa nanay nyo? Ako po, nakatira ako sa magulang ko. Yung asawa ko, nasa biyanan ko po. Bakit? Hindi ka kasal? Hindi po. Okay. Kinakasama mo lang? Opo. Asan yung mga anak? Nasa akin po lahat ng anak ko. Okay. So, may trabaho ka? Wala po. So, sino nagpapakain sa inyo? Nangihingi lang po ako sa mga tiyuhin ko. Hindi ang mga magulang mo? Hindi po. Totoo ba ito, Nanay Percy? Byuda na ho kasi ako, wala na akong asawa. Nangihingi ka sa mga... Pero ang nanay mo ay tanging magulang na nandiyan dyan. Bakit hindi mo na lang siya alagaan, Pearl? Kasi akala ko dalaga ka. May mga anak at may mga asawa ka na pala at wala ka naman ding trabaho. So kung wala kang trabaho, ano ang hinihingi mo? Humihingi lang po ako sa kanya ng baka sakaling meron siyang maibigay sa amin na panggastos kasi kagaya po niyan, 2 yung anak ko nag-aaral, tapos yung 2 po nagagatas diaper po. Okay. Pero obligasyon ito ng asawa mo, yung tatay ng mga anak ha. Hindi to obligasyon ng nanay mo, Pearl. So, at naiintindihan mo ba na 72 years old na yung nanay mo para ganyanin mo pa? Kasi nga, kausap nga natin ngayon, nanginginig na, no? Ang 2 mong kapatid kasi ay may mga trabaho. Opo. So, hindi mo kasama din sa bahay? Hindi po. Okay. Hindi mo rin daw kasundo ang biyanan mo, Pearl, kaya hindi ka nakatira doon. Bakit? Dahil din po sa ugali ko, kung ano yung ginagawa ko sa magulang ko, nagagawa ko rin po sa asawa ko na pag may gusto po ako, hindi niya naibigay agad, nagwawala po talaga ako. Okay. Pero ito naman ay, parang, ano mo naman parang tanggap mo na ganyan ka. Opo, Bakit, ko naman Pearl, po sa sarili tingin ko. mo? Kakapanganak mo lang ba? Kasi baka postpartum. Yung bunso ko po, 1 year old. 1 year old? Pwede pa? Sige. Kasi para sa akin, ay kapatid ni Nanay Percy. Hipag ko po siya. Hipag. Kapatid ko po yung Asawa. Okay. So, ilang taon nyo nakita na konsumisyon na talaga itong si Pearl? Ay, siguro ito nung mga 10 taon, gano'n. Nung lumalaki siya, tinutulungan ko naman kasi pamangkin ko siya.
Kaya yung time na nagtatrabaho pa ako sa karinderya, humingi siya ng tulong sa akin. Pagkain, binibigyan ko. Lumabas yung ugali niya na hindi ko gusto. Talagang salbahe. Nagtaka rin ako eh. Kumbaga, nanghingi siya ng misa sa akin ng pera sa tindahan, sa karinderya. Natapat na doon ang amo ko. Minura niya ako. Minura niya ako. Sabi ko, ano ba itong batan to? Bakit parang wala na respeto? Wala na respeto sa akin eh. Kasi sa magulang niya wala eh. Bakit sa akin pati tumutulong ako? Pearl, bakit nagkaganito ka? Kung totoo man ito lahat, ano nangyari sa'yo? Dahil na rin po siguro sa karanasan ko sa magulang ko. Tsaka yung inggit na rin po dahil yung mga kapatid ko nga, nasusunod yung gusto nila pag hiningi nila sa magulang ko. Nakakausap mo ba yung mga kapatid mo? Ngayon po, hindi po. Bakit? Galit din po sila sa akin dahil po sa ginagawa ko sa magulang ko tsaka sa mga tiyuhin ko po. Ano yung mga karanasan na sinasabi mo tungkol sa magulang mo, Pearl? Yung pananakit po nila sa akin. Kasi Isang beses ka lang daw napukpok ng tabo. hindi po yung tabo. Hindi lang po tabo. At tambo. Walis tambo po. Walis Saka tambo. po yung swelas ng sapatos, masakit po yun. Oo, pero napukpok ka so na bad trip. Tinitingnan ko lang bakit ang nabibiktima ni Pearl doon sa kanyang ugali ay mga may edad na. Mula sa nanay, sa mga tiyuhin niya, yung mga taong parang hindi makalalaban, yung kaya niyang kontrolin, no? Ang pumasok sa isip ko, pagpasok pa lang ni Pearl kanina, inobserbahan ko lang kilos niya. Wala akong makitang remorse and very proud siya doon sa sinasabi niya na pag hindi niya nakuha ang gusto niya, nagbabasag siya, nagsisira. So sabi ko, something must be wrong dahil hindi ganito ang normal na takbo ng kaisipan ng isang bata na lumalaki. So, hindi ko makuhang magalit sa kanya. Imbis na galit, naawa ako dahil may kailangan siyang i-address. Kasi Pearl, hindi lahat ng gusto natin sa buhay, nakukuha natin. No? At pag yan ang naturo natin at nakita ng mga anak natin sa atin, you are into a big surprise. Malaking problema yan. Dahil problema mo na sa personality mo, makikita mo pa dun sa mga anak mo, ay baka magkaanak pa yung mga anak mo, ganyan din ang makikita. So it becomes a vicious cycle. No? So kailangan mo talaga magpakonsulta, counseling, sa isang psychologist. No? May solution, Pearl. If you will accept, tatanggapin mo yung shortcomings mo, yung pagkukulang mo, yung kakulangan sa isipan mo, napupunuan ng pagpapaliwanag at tulong ng isang doktora sa sitwasyon ng iyong pananaw sa mundo, maaaring magbago, sabi nga ni doktora, kung meron kang intensyon na magbago. Otherwise, you will be a problem in our society. Kung hindi ang anak mo ang kunin, baka ikaw ang ilayo sa lipunan. Yun ang hindi ko gustong mangyari. Mama Carla, maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, Brother June. At sana ay may napulo tayong aral. Ano sa tingin nyo? Kung akong tatarungin nyo, sa tingin ko, itong si Pearl, parang may something, no? Hindi, may kulang. Parang developmentally disabled, may kulang na tornilyo. Yon, sorry for the term. May kulang na tornilyo kasi sa edad niyang yan, may anak na siya, hindi pa rin niya ma-figure out na hindi lahat ng gusto natin sa mundo makukuha natin. At pag hindi natin makuha, kahit magulang natin, sisigawan mo, babasusin mo, magbabasag ka, maninira ka ng mga gamit. Hindi ganun hindi ganun. Hindi takbo ng kaisipan ng isang matinong bata yan. Yon. So, ang tingin ko, at saka sa kilos,
hindi naman Down syndrome, but something is terribly wrong with Pearl. Kung ako ang tatanungin nyo, na dapat mayroong pagkakataon na ma-evaluate ni Dr. Camille, no? Alam mo, yan ang maganda dyan sa face-to-face kasi when you speak of legal aspect of life, nandyan ang ating si attorney Lorna Kapunan, di ba? Sa psychological, sa mental and psychological, nandiyan si Dr. Camille Garcia. At yung inyong lingkod naman ay tumatalakay tungkol sa spiritual and moral aspect of life. So, ang kaibahan kasi ng Jun Banaag ay masyadong franka talaga si Jun Banaag. Sinasabi niya talaga kung ano yung dapat. Minsan nakakasakit. Nakakasakit ng damdamin talaga minsan. Pero bahagi yan ng buhay natin. At dapat ma-realize nitong si Pearl that something is terribly wrong, lalo na meron na siyang anak. No? Paano niya palalakihin yung kanyang anak? Paano niya tuturuan ng values yung kanyang anak? Kung siya mismo ay hindi nagpapakita ng magandang values sa kanyang mga magulang. Alam mo, parang itong mga panahon na ito, napagtutuunan ng pansin ng ating social media at ng ating society ang relasyon ng nanay at ng anak. Hindi ba? Lalo kung ang anak medyo nasa edad na. Anong pangalan nitong batang ito? Itong two-time gold, Carlos. Si Carling. Ayan, si Kaloy. Si Kaloy naman nasa edad na. 24 na yata si Kaloy, di ba? Pwede na siyang magdesisyon sa buhay niya. At sa dinami-dami ng pera ni Kaloy, alam mo, ang hindi ko lang nagustuhan talaga, napunta tayo kay Kaloy. Hindi ko lang nagustuhan, sana si Kaloy hindi na pumatol sa social media. Huwag po ninyong gamitin ang social media pag may kinalaman po sa relasyon ng inyong pamilya dahil maraming sasawsaw at maraming makikialam. May mga taong gustong pagkapirahan yung sitwasyon ninyo at gagawa ng kung ano-anong mga istorya. At yan ang nangyayari ngayon, Jake, di ba? Ang daming mga fake na news na lumalabas na hindi nakatutulong sa mag-ina. Kasi naman, hindi naman dapat kasi inilabas sa SOCMED. Dapat sila-sila na lang, di ba? Whatever it is, dalangin natin na sana magkaunawaan yung mag-ina. Yan ang lumalabas ngayong mainit sa social media. Ang pagtuturo ng values ng isang magulang. Alam nyo, ang eskwelahan, pangalawa lamang po yan. Ang unang eskwelahan ay ang tahanan natin. Dito, binubuo ang values sa ating mga anak. Pag pinawala natin yan, papasok na sa eskwelahan, ang mga teacher ang magsusuporta at huhubog doon sa ating mga bata. Pero hindi ho nawawala ang responsibilidad sa ating mga magulang. Kaya pag ang anak ho ninyo, katulad nitong si Pearl, na pag hindi nakuha gusto, nagwawala at nagbabasag, bukod dun sa may problema yan sa kanyang kaisipan, sa tingin ko bukod dun sa may problema sa kanyang kaisipan yan, may problema din sa pagpapalaki ng kanyang magulang. Di ba? Siya, kung kayo po merong komento at nagbubula ang bibig nyo sa galit, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment sa ating live stream or pwede po kayong tumawag sa 8631-5788 at 8631-6674. Bago natin ibigay ang ating mabuting balita pagkatapos ng ating news, pasalamatan lamang po natin itong mga nakikinig at nag-text sa atin, Ang tabayanan po ninyo mamaya, si Fatima Soriano ay makakasama natin para matulungan tayo na magnilay sa mabuting balita sa araw na ito. Magandang gabi muna kay Herbert Gaor, kay Eduardo Roma, Mar Pilapil Bulingkit,
Shout out daw sa lahat ng kamag-anak ko, Bulingkit, lalo na sa Bohol. Si Roberto Ignacio ng Pasay City, yung mga kaibigan ko sina Charles Rabak, Jude Edward, Frederick Ong at Nadine Varela, back to school na sila. Ika-22 kaarawan ng kaibigan ko na si Will Stevenson, C. Ngayon, happy birthday po. Pagbati buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City, buhat naman sa Pateros, Metro Manila. Magandang gabi sa iyo, Julius Babaw. Ang Julius Babaw, hindi nagbabago, no? Lumalaki lang ang tiyan. Ibig sabihin yan, tumatanda ka na, Julius. Oh, di ba? Pagka lumaki ang tiyan mo, tumatanda ka na. Lesser ang activities kasi. Angelita Banatao, Shari Picho, magandang gabi. Francis Anthony Gador. Good evening, Dr. Love. Tanong ko lang po, ikaw po ba ay dating DJ sa DWLS noong 1980s? Nakita ko po sa Google. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Francis, si Brother June, hindi kasi June Banaag ang ginamit ko ron. Ano ang pangalan ko? John B. Ang ginamit kong pangalan nung ako'y DJ, John B. Isa ako sa mga pioneer, nagtatag ng WLS. Kami ang mga grupo ng mga anchors, mga DJs pala, na nagsimula ng WLS. Sinong kasama ko dyan? Si George Boone, Danny Rodriguez, Master T, ako, may isa pang Cynthia Chubachenes, kalimutan ko ng apelido. Basta, yan. Kami nagsimula ng WLS-FM, and then after several years, I think I stayed with them for 7 years, and then lumipat ako ng WRX 93.1. Kami rin ang nagsimula ng WRX 93.1. Ang unang-unang feature namin ng mga singer dyan at ang mga awitin ni Julio Iglesias. Yon. Kung nung araw sa DZXX, kami ay nagsimula ng pag-feature ng all Frank Sinatra songs. No? 24 hours a day. Panay awitin ni Frank Sinatra sa DZXX dyan sa Republic Broadcasting System. Naging GMA. Nang simula namin ang RX-93, ang aming itinampok na singer ay si Julio Iglesias. Wala nang iba. 24 hours panay kanta ni Julio Iglesias sa 93.1. Yon, RX-93. Well, maraming salamat po. Marvin Riabad, good evening and happy listening. Batiin daw yung kanyang shooting, si Architect Marian Bernadette Villero, nagpapacheck ng attendance buhat sa Caloocan City, North Caloocan. Lina Ho ng Claridel, Bulacan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Lance Abilion, buhat po sa Sampaloc, Manila. Buhat naman sa Kuwait, si Alani Hungko, na regular na nakikinig sa mga programa natin dito. Au Villaflor ng San Pedro, Laguna. Francis Anthony Gador. Bumabati na magandang gabi. Kasama si John Hendricks. John Hendricks sa WLS bandang huli na yan. Triggerman, nakasama ko yan si Triggerman. Jimmy Jam, bandang huli na yan. Ang kasama ko dyan yan si Triggerman, si Master T, Danny R, ako, George Boone, yan. Anyway, Nico Costuna Yoshida. Noong ko pa pinapakinggan itong programang ito, ang tagal na pala ng Dr. Love. Nako, ano na ho, ang programa natin 27 years na. 27 years from 1997. Tama ba ako ng computation? From 1997. Oo. Yun. Nagsimula tayo ng programang Dr. Love doon pa sa Radio Veritas. At hanggang ngayon, nandito na po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Si Greta Arce ay mayroong komentaryo sa ating face-to-face. Sabi niya, Dr. Love, itsura pa lang ng anak may diferensya na. Ang tanda na niya para umasa sa kanyang ina. Pwede rin spoiled brat siya
bigyan ng leksyon. Ihiwalay siya sa ina ng wala ng konsumisyon ng mother niya. Wala siyang paki sa nanay niya. Nag-anak-anak kaneneng sa nanay ka, hihingi DSWD. Huwag konsintihin yan, babaeng yan. Aware siya na masama ang ginagawa niya at bigyan ng leksyon yan. Huwag konsintihin yan. Okay. Itali. Huwag naman. Gigi Alindogan. Ako, ito si Gigi Alindogan. Gusto ko mag-comment dito Ganun po talaga. Brat po yan si Pearl. Kulang sa atensyon po. Kaya nga po maligalig kasi miserable. Napabayaan ng magulang po in her growing years. Ayun. Di ba? Lina ko naman. Sa tulad mo, nanay, hindi ka na dapat nag-iintindi ng problema sa mga anak mo. At sa edad mo, hindi mo na obligasyon ng mga anak mo. Lalo na kung may pamilya na sila. Ikaw, Pearl, baguhin mo ugali mo, ha? Huwag mong iasa sa iba ang pangangailangan mo. Pinagmamagaling mo pa na ikaw ay maldita, bastos, wala kang respeto sa nakatatanda sa'yo? Magpakatino kang babae ka. Babae ka pa naman. At may anak ka pa. Iba na mga listeners natin talaga, no? Ay, naku, mga taklesa kayo! Okay, babalik ko tayo. Oras natin ganap ng 10:02 ng gabi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 7 ng buwan ng Agosto. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Marcos, talata 21 hanggang 28. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simon na taga Cirene na ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, nang ibig sabihin pook ng bungo. Siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ng kanyang damit sa pamagitan ng palabunutan. 9 ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May 2 tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga kriminal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 14 na minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi. Let's welcome ang ating panauhin, kundi palagi na po natin siya kasama, ang anghel ng programang Dr. Love na tuwing Miyerkules po ay nakakasama natin sa ating programa upang tulungan tayo na pagnilayan ang mabuting balita at napakaganda po ng mabuting balita ngayong araw na ito. Let's welcome Ms. Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Good morning to you, Timmy. Good morning po, Brother Jim. Kamusta po kayo? At sa lahat po ng nakikinig po ngayon. Wow, mabuti naman. Maraming salamat sa iyo. 2 weeks tayong hindi nagkita. Oo nga po, 2 weeks, 3 weeks po yan. Nakakamiss din, Brother. Yung unang Miyerkules ay binaha kami dahil napakalakas ng bagyo. Oh my Oo, gosh, talaga po. ang tubig sa kalsada namin ay hanggang tuhod.
Sabi ko, ay, naku, hindi na ako lalabas, delikado na ito. Pagkatapos, walang talaga po. kuryente ang bahay ko dahil nag-spark yung merong ilaw na nag-spark yung, Nag-spark, opo. sabi ko, Ay, baka delikado masunog. po. So, pinatay, Ay, opo. pinatay ko na yung breaker dahil mahirap na, di ba? Opo, So, correct. yung sumunod na linggo naman, I think you had a doctor's appointment. Kaya Yes, hindi naman tayo correct, nagkasama. Well, Opo. so welcome back sa ating dalawa. Nagkahulihan din tayo ngayon. Nagkakita din, opo. Praise God. Eto Ay, na nako. tayo. Ito ang ating misyon, Fatima. Ang misyon natin ay bigyan natin ng liwanag ang salita ng Diyos para sa higit na nakararaming mga nakikinig sa programa natin. At ang ebanghelyo ngayon ay ayon kay San Marcos sa 15 kabanata, talata 21 hanggang 28, ay ito po'y kasaysayan sa pagpapako sa krus kay Jesus. And bago nangyari siyang ipinako, nandoon ang 15 station ng Via Crucis. Oh, yes. Ayan. Opo. 15 station ng Via Crucis nang si Jesus ay napaluhod at bumaksak ang krus na kanyang pasan-pasan dahil sa matinding paghihirap niya. Gabi pa lamang ay ginugulpi na siya hanggang nagkasugat-sugat ang katawan niya, ang dami ng dugong nawala sa kanya. Pagkatapos katanghalian tapat ay pinapasan siya ng krus sa napakalayong lugar. Napakabigat-bigat. Oo, papuntang Golgota. So, bumaksak siya at nang siya'y bumaksak, nakakita ang mga Romanong sundalo ng isang tao na ang pangalan ay Simon na taga Cirene. At ito ang pinilit nila na magpasa ng krus ni Jesus. Wow! Sa akin, pag pinasan mo yung krus ni Jesus, niyakap mo yung krus ni Jesus. Alam mo, Fatima, itong iniisip ko kapag ako ay dumadaan sa mga pagsubok sa aking buhay. Di ba? Opo. Opo. Yung hindi ako nagagalit sa Diyos dahil ako ang napili niya para akong si Simon Cireneo, na pinili ng Diyos na magpasa ng kanyang krus para sa akin. Di ba sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod ka sa akin. Timmy, i-enlighten mo nga kami dito. Yun lamang ang naisip ko yung pagyakap ko sa krus na yan. Pagyakap natin sa pakikibahagi natin sa paghihirap ng ating Panginoon. Timmy. Opo. Alam niyo po, Brother Jun, talagang I definitely agree with you na of course, hindi po maiiwasan na pag yung mga kapatid natin or tayo mismo ay nagdaraan sa mga problema, talagang kuminsan sa bigat, napapatanong tayo, napapaiyak tayo, or kuminsan medyo may konti tayong tampos, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ako na naman, bakit sunod-sunod ang problema? Do you want to hurt me? Di ba po? Do you want to see me suffer and miserable in my life? Ay, alam mo, let me cut you, Timmy. Yes po. It just brought back sad memories nung yung aking apo na si Juan Diego ay tinamaan ng COVID. Dinala namin sa hospital. Sabi ng doktor sa aking anak, sabi niya, let us expect the worst, sabi niya. Maaaring butasan natin siya ng lalamunan para makahinga. And so, sabi ko, wag yung gawin yan. Sabi ko, hindi papayagan ng mahal na birhen yan. And so, nung pauwi na kami, alam mo, umiiyak yung aking anak sa akin. Sabi niya, Daddy, hindi naman kami naging masamang tagasunod ni Kristo. Yung aking anak si Juan Diego ay altar server at napakabuting bata. Nagtumutulong sa mga mahihirap pag birthday niya. At, bakit kailangan sa kanya mangyari? That's the same question, Timmy, yung sinasabi mo kanina, di ba? Yes. Bakit sa amin? Totoo. Tapos diba sabihin mo natin, naglilingkod naman ako, Lord. Wala akong nami-miss na opportunity para ako'y makapaglingkod sa'yo. Right. Bakit parang pasan ko na ang daigdig? Bakit mo pinahihintulutan ito? Oo. Yun pala po, Brother Jun, we're gonna come to realize na kapag malapit ka sa Panginoon, the reason why lalong parang mas hindi naman dumadami, pero nararamdaman mo at bumibigat yung problema,
hindi dahil para saktan ka niya, kundi dahil kaisa ka na niya dun sa pagpapasa niya ng krus at nasa iyo na ang kalakasan niya, nasa iyo na ang kanyang kapangyarihan, ang pagmamahal niya, na anumang papasanin mong krus na iyon ay makakaya mo dahil kasama mo siya. At syempre, wala naman sa ating matutuwa na nasasaktan tayo, na namumroblema tayo, pero pwede tayong makahanap ng kapayapaan at kagalakan. Hindi man katuwaan, hindi man kasiyahan, yung kapayapaan dun sa kaalaman na, ito pala mga pinagdaraanan ko, hinahayaan pala ni Jesus na pasanin ko rin yung krus niya, kasama niya, para maging kaisa ko siya at masabi ko talagang ako'y tagasunod at kaibigan ni Kristo. Sa lahat kasama ko siya, sa tuwa at maging sa pagpapasa ng krus, sa lungkot, sa hapis na dala nung kanyang pagpapakasakit para sa atin. And I think po it's a good reminder for us na pag may mga pinagdaraanan tayong problema, hindi natin to pinagdaraanan, di ba, iba sabihin po nila, ay, hinahayaan ni Lord yan kasi gusto niyang makita kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya. I think it's more than that. He doesn't need to see how strong we are and how we can hold on to our faith. Alam niya na yun. Alam na niya. Oo. Di ba? Alam niya ang puso natin. Oo. Gusto niya na pagdaanan natin yun, hindi para sa kanya, para sa atin, para makita natin na, ay, ganito pala ang pagmamahal ni Kristo. Ganito pala ako kalakas dahil siya ay sinusundan ko at pinapakinggan ko at minamahal ko. At ganito pala ang pagpapasa ng krus niya. Isang pribilehiyo, isang honor na kasama niya, dinadala ko ang krus na siyang nagsalba sa aking buhay, sa buhay nating lahat. At dahil doon nakikilala pa natin siya at minamahal pa natin siya. In other words, Timmy, kung meron tayong krus na pinapasan sa buhay natin, parang pwede nating i-consider na higit na nakatutok ang mata ng Diyos sa atin sapagkat tayo ang may pasa ng kanyang krus. Di ba? Tama po. Yung opportunity na ibinigay ng Diyos sa atin para pasanin yung krus na yan at sa pagpapasa ng krus na ito ay nag-iiwan sa atin ng karagdagang lakas, pangunawa, at lalim ng pananampalataya sa Kanya. No? Amen po. Isang bagay pa, Timmy, na tumimo sa aking isipan, mahaba ang nilakad ng Panginoon at siya ay dinala doon sa bundok na kung tawagin ay Golgotha. Na kung ang ibig sabihin nito ay pook ng bungo. Bakit ito tinawag na pook ng bungo? Kasi po yung Golgotha na yan ay hindi po yan bundok. Hindi yan bundok. It's a hill. It is a hill. Hindi siya mataas, pero elevated siya. Iyang lugar na yan sa Bethlehem, sa Jerusalem, I'm sorry. Yan lugar na yan ng Golgotha, kung tawagin ay pook ng bungo. Diyan po talaga maraming pinapatay, ipinapako ng mga magnanakaw, pinahihiya ng mga makasalanan, mga problema sa lipunan, mga nanggagahasa, yung mga ganyan, mga magnanakaw. Ipinapako yan hanggang sa mamatay sila. Can you imagine? Ang anak ng Diyos na walang kasalanan ay nagkatawang tao para maging kasalanan, no? Para maging kasalanan na hindi dapat mangyari sa kanya. Pero inako niya, ang purpose niya ay para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat sa ating kasalanan isinumpa na tayo. Ang kasalanan natin ay, ang gantimpala niya ay kamatayan. At dahilan sa pagkamatay ni Jesus, siya mismo ang namatay, kamatayan na dapat ay sa atin. Pero, nagpakumbaba siya, ibinaba niya ang kanyang pagka-Diyos, at ibinilang siyang mga kriminal. Alam mo, ang sarap pagnilayan yan, Timmy, ano? Opo. What a thing to learn, no, Brother Jun, and reflect on na hari yan, hari ng lahat ng sangkatauhan, ng buong daigdig, at higit pa ng buong universe. Tapos, nabilang sa mga kriminal, he was taken to a place of death to die for sins ng nating lahat ng lahat. Pwera lang sa kanya, siya lang ang walang kasalanan. Pero siya ang umako. Actually, tama kayo, hindi lang inako yung kasalanan.
Siya mismo ang naging kasalanan. He became sin itself so that we can be saved from our sins. And alam niyo po, madalas we're under the, I guess, a misconception na itong mga bagay nito, paglinilayan lang natin kapag mahal na araw, kapag Semana Santa. Pero alam niyo po, pag siguro nagdaraan tayo sa mga problema, or kapag medyo nagdududa na tayo sa ating mga suliranin sa buhay na, nasaan nga ba ang Diyos dito? Nasaan ang pagmamahal niya? It's good for us to reflect on this moment, Brother June, because it reminds us na ganun kahigit at ganun kalawak, ganun kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin, na pinagdaanan niya ang lahat ng ito, pinili niya, kahit siya ang pinakataas-taasan, kahit siya ang hari ng sanglibutan, pero pinili niyang maging kabilang sa mga makasalanan, pinili niyang mapako sa krus at mamatay at syempre mabuhay muli para sa atin. And this is how great His love is for us. Yes. Alam mo, nagbalik sa akin yung ebanghelyo kahapon, yung transfiguration, ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Doon sa transfiguration, kasama niyang nakita ng mga apostol si Elijah, si Elias, at saka si Moises. Kagabi sa programa, sinabi ko na si Moises, si Elijah, ang nag-represent sa mga prophecies, no? Mga propeta. At isa sa mga propesiya ay itong ating Panginoon ay ibibilang sa mga kriminal, no? Isa yan sa mga propesiya. Si Moises ay nag-represent sa batas, no? The law of Moses, no? The law. Okay. At si Jesus ang fulfillment ng prophecies and the laws. And the laws. Yun. Okay po. Fulfillment, kaganapan ng batas at saka ng mga propesiya. Katunayan, nagkaroon ng fulfillment ang propesiya na ang ating Panginoon, nakasulat yan sa kasulatan, ibinilang siya sa mga kriminal. Yes. Ang Diyos na ang anak ng Diyos na sa bundok pa lamang sa kanyang transfiguration, sinabi ng Diyos Ama at sa kanyang pangalawang beses sinabi 'yon sa kanya. Ang una ay siya ay bautismohan sa ilog ng Jordan at ang pangalawa ay sa kanyang pagbabagong anyo, sinabi ng Ama, ito ang aking bugtong na anak. Pakinggan ninyo siya. Ang ganda ng tagubili ng Ama, di ba? Opo, ang ganda. Para sa ating lahat na talaga pong isa siyang habilin at paalala para sa atin sa pang-araw-araw po natin. Lalo na kapag tayo medyo may pinagdaraan ng kalituhan or we're so stressed that we forget, ayan si Jesus talagang ibinilin sa atin ng Ama na kapag tayo naliligaw, kapag tayo nahihirapan, pakinggan lang natin siya. Nasa Kanya ang pagmamahal ng Diyos Ama at tinawag siya nito at tinatawag rin tayo ni Jesus in turn. And in that way, I think tayo rin po mismo sa ating pang-araw-araw na mga adhikain or sa mga problema natin, we can also be transformed and transfigured by the love of God. That's right. And it's great that we have this in our faith talaga po. Timmy, tulungan mo kami na ipanalangin sa Diyos na magkaroon tayo ng liwanag sa ating kaisipan at higit nating mapalalim ang ating pananampalataya, ang pag-ibig at pagtitiwala sa dakilang pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. Can you lead us in a short prayer, Timmy? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, ngayon po we open our hearts once again to you, lovingly and joyfully, at nagpapasalamat po kami sa inyong walang hanggan, walang katulad na pagmamahal para sa aming lahat. Panginoon, dakila po ang inyong pag-ibig. Nasaan man po kami, naroroon ang pagmamahal ng ito. Bagamat kung minsan po, pakiramdam namin ay hindi namin nakikita, hindi namin nadarama. Ngunit yun pala po ay dahil ang mga puso namin ay nababalot lamang ng lungkot, ng problema, ng aming mga pagdududa, ng aming mga galit, ng aming mga pangsariling hangarin. And we become blinded to the fact that you are always there, that you love us, and that you carry our crosses with us. Salamat po dahil sinasamahan niyo po kami sa aming paglalakbay.
sa aming landas. Nawa po'y magkaroon kami ng kapayapaan sa aming pagpasan ng krus na ito dahil ito ay inyong krus na inaalay din para sa amin. Hindi po kami nag-iisa. Kami ay nagkakaroon ng kalakasan dahil niyayakap namin ang krus na ito. Lord, please remind us that there is hope in the resurrection, in what you have done for us, in your sacrifice of love that continues to give and give and give to us. Nawa po ay palagi namin kayong pakinggan at sundin at mahalin upang mahalin din namin ang aming mga kapatid at kayo rin ay kanilang mapakinggan at makilala at mahalin. Salamat po, Lord Jesus. Please bless us and help us to always deepen and grow in our faith. At maraming salamat po, Mama Mary, sa patuloy na pagiging halimbawa sa amin ng puso na nasa kalooban lamang ng Panginoon. We trust in you, Lord Jesus. We love you and we thank you. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Talagang iba ang Miyerkules talaga. Ito ay parang liwanag sa isang madilim na bundok na ikinakalat ang liwanag ng salita ng Diyos. And that's our mission in life, Timmy, di ba? Amen. Opo, totoo po, Brother Jun. Kaya tayo tinawag upang talaga pong ipahayag at ikalat pa ang salita ng pagmamahal ng Panginoon. Very Siyempre good. po. Timmy, maraming salamat sa iyo. Send my regards to the family, ha? Makarating po sa inyo rin pong family, Brother June. We send our love and we love you po. God bless you po. Thank you very much. Thank you. Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Maraming salamat po. Miyerkules ngayon sa mga nag-aantabay po ng panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio ay meron po tayo mamaya ho. Narito lamang ang ilan sa mga nais nating batiin na mga nagpadala ng mensahe sa ating programa. Si Amir Senya ng San Pedro Laguna ay nakatutok sa ating programa ngayon. Melinda Saspa, Dr. Love, gusto kong marinig ang boses ni Fatima. Miss ko na po. Salamat. I'm watching from Bicol. Melinda, every Wednesday po ay kasama natin si Fatima Soriano whenever she's free. Kasama natin siya sa ating programa. Nagsisimula ng alas 10 ng gabi after the news. Kasama na natin si Fatima, no? Until about 10:30. Yun. And si Carmelita Lina Neira ay binabati natin buhat sa Hong Kong. And Danilo Delenia, maraming salamat po. At si Herbert Gaor na ngayon ay nakikinig sa radyo. Sana po ay naibigan nyo mga awitin na ating itatampok at sana ay palaging magiging makabuluhan ang programang ito, no? Sa inyo na palagi pong mga sumusubaybay sa ating programa. Naritong isang awitin na nagbabalik gunita sa akin. Hindi ko na kayo tinuturing na kaibigan ko si Father Sunny Ramirez, OP. Kaibigan. Meeting kaibigan at 15 minutes before 11 o'clock. Sakali po na meron kayo mga suliranin or mga may kasaysayan kayo ng buhay ninyo, kasaysayan ng tagumpay or mga pagsubok na nadaanan na nalampasan sa awa at tulong ng Panginoon, maaari kayo magbahagi ng inyong kasaysayan sa ating programa para maging inspiration sa iba. Pwede kayo magpadala ng mensahe sa programang ito sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Maaari din po kayong tumawag sa aming hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Ang mga kaibigan natin, mga regular nating tagapakinig, sina Elizabeth Villa Gonzalo, binabati ho natin. Si Mariví Viola, si Myra Bulisay Lee, Kumaring Zenny Dayang Hirang, si Engineer Mercy Santos, si Zenny Raimundo ng Taguig City, binabati natin. Alfred Saban, magandang gabi at happy listening to you. Paalaala nga pala natin sa lahat ng mga pilgrims po na makakasama natin sa
sa Europe this coming October 5 sa ating Marian Pilgrimage. Makipag-ugnayan na po kayo ngayon kay Edna Calleja, no? Sapagkat isinasaayos sa po natin ngayon ang lahat ng mga dokumento para sa pag-file natin ng visa application. So please, makipag-ugnayan na po kayo kay Edna Calleja para po smooth ang ating pagsasaayos sa mga dokumento. Ang ating pilgrimage will be on October 5 to 21 at ito po ay sa buong Europa. Magtutungo tayo sa Lisbon, sa Fatima, Avila, Madrid, Espanya, Saragossa, Barcelona, sa Paris at saka sa Roma. Yan ang ating mga pupuntahan. And ang pag-asa natin, dalangin natin na sana sa pamagitan ng mga kasaysayan na ating tatalakayin habang tayo naglalakbay at sa awa at tulong ng Diyos at sa panalangin ng Mahal na Birheng Maria ay higit nating makilala ang ating Panginoon at mapalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. For those interested, maaari pa po kayong humabol sa ating pilgrimage na gagawin po sa October 5 to 21. Makipag-ugnayan lamang po kayo kay Edna Calleja sa ating phone number 0925-752-2230. Ulitin ko po, Edna Calleja, 0925-752-2230. Sa mga naghihintay sa panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio, lalo na po yung mga deboto at umaasa na lamang sa awa at tulong ng Diyos sa kanilang paggaling. Marami po sa ating mga kaibigan ang hindi na po makayanan na magpunta sa ospital at ma-confine sa hospital dahil sa kakulangan ng pera, sa mahal ng gamot. At ang tanging pag-asa na lamang po ay ang panalangin ni Santo Padre Pio sa kanyang pakiusap sa ating Panginoon. Sabi nga ni Padre Pio, pray and hope. Hope, pray, and don't worry. Yan. So, kung tayo po ay dumadaan sa pagsubok ng buhay, alalahanin natin na ang Panginoon ay nandiyan at hindi po tayo tinatalikuran ng Diyos at lahat ng kanyang pangako ay binibigyan ng katuparan. Samahan niyo kami sa maigsing panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo.
Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Christmas tree. 10:56 ang tumpak na oras. Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mabasa ang ating liham kasaysayan. Very interesting yung ating liham kasaysayan. Bukas na po natin tatalakayin ang liham kasaysayan sa ating programa. Sana po ay naibigan niyo mga awiting aming itinampok at ang episode ngayong gabi ay nakapag-iwan sana ng pag-asa sa atin. Maraming salamat po sa ating buong production staff, sa pamuno po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang very supportive producer natin, si Jake Bakud, si Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician, Rome Ortigas, Orad operator, si Mike Santillan, at siyempre po ang ating PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.